Alright guys, after an hour, we reached this village. We're selling souvenirs. Of course, need to earn a living. Sabay di. Sabay di. Sabay di. Sabadi is a hello, but for the Hmong language is totally different. We cannot understand each other. Yeah. So I want to show the difference between Lao and Hmong. Sabadi. Nhỏ rong, Yeah. Thank you. ขอบใจ wa chào, Bye bye ลาก่อน xin chỉ đoà, I love you ขอให้ฮักเจ้า cú lú cơ, Yeah, can you see the difference? Yep. Yeah. And the physical appearance also different. For the Hmong, they have smaller eyes and whiter skin. But for Laotian people, we have bigger eyes and darker skin. Take picture is okay. Hmong is a H-M-O-N-G. H-M-O-N-G. So originally, the Hmong people live in Mongolia and China. So they moved to our country about 200 years ago. So now the Hmong people live in Thailand, China, Vietnam, and Laos. In Thailand, they live in Chiang Mai. In China, they live in Guangzhou. In Vietnam, they live in Sapa. Right guys, we're inside this Hmong village house. Everybody, now he will show you how to play. Now he will show you how to play musical instrument. You can take a video. You can take a video, right? Okay. Yeah. Please, gentlemen, please. Welcome to Hmong Show Hmong traditional musical. Yeah. Okay. Hmong. Yeah. Hmong. Hmong. Yeah. Hmong people. Yeah. Okay. Yeah. I show Hmong music. If you want to take photo, make video, you can take. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Now I play for happy. Yeah. Okay. I show you. If you want to take photo, make video, you can take. Yeah. Okay. Hemp. Yeah. Lao people make clothes from cotton. Yeah, different. Yeah, and then we peel from the tree, and we take out to connect the longer string, and then we take for spinning. Yeah. You can washing very strong. We have only one place here. We make clothes or make bag from hemp. At the market, yeah, don't have. Yeah. Okay. Hi guys, welcome to the entrance of the Kwangse Waterfalls at this 3:33 kami nakarating. Kasi dumaan muna kami dun sa Hmong village. Tapos ito, nandito na kami. Sana magstay kami ng matagal dito sa Kwangse Waterfalls. Ito yung entrance, so alright guys, sasakay kami na itong cart. Yeah, you can stay at that middle. Riding now. Going there.
Those are the people waiting for the free service. And here, maraming mga souvenir shops. There. Some mga fruits. It's 3:43 and we're starting our walking trail. So everybody from the gate, from the entrance to the main waterfall is about 800 meters. Yeah, please walk straight ahead. There is only one way to the waterfall. So keep walking until you see the bridge. Keep walking until you see the bridge. The bridge is the ending of the waterfall. When you are at the bridge, you can see the top. Yeah, and you can go to the top also, but it's a long walk, 542 steps, depending on you. Some people like it, some people don't like it, 50% like it. At the top, you can see the view, but not waterfall on the view. And there is a restaurant at the top, and if you would like to get in, you pay extra for that. It's 30,000 per person. Those are the bears. The rescued bears. Oh, the black bear. It's a rescued bear. So guys, ito naglalakad na ako. Nasa loob na kami ng Guangxi Waterfalls area. So ito yung parang rainforest. Ito na, touch natin kung malamig. Ay, it's cold. So. Welcome to Guangxi Falls here in Luang Prabang. Welcome to Guangxi Falls here in Luang Prabang. Go Miguel, go! So guys, naglalakad pa rin tayo papunta doon sa main waterfalls. So, lamig. Anong oras na ba? 4 o'clock. Siyempre malamig ngayon. Ewan ko kung magliligo pa rin ako. Bahala na. Ayun o. Yun na yung pinaka main highlight. Ito na yata yan.
pag nakakita na tayo ng bridge. Yo. Pa rin guys, naglalakad tayo, hindi ko pa rin makita yung main waterfall. Ayun na siya guys. After sabi nung guide namin 800 meters daw. Nakita mo na yung pinaka main waterfalls. Lapitan natin. May iba siyang ganda, di ba? Welcome to Kwangsay Waterfalls. Dami nga lang turista pero carry bells. Hello guys, welcome to the Kwangsay Waterfalls. This is the main waterfalls talaga. Ito yung pinaka nasa taas. Pero pwede ka pang umakyat doon, pero hindi na natin gagawin yun. Yeah, marami tayong waterfalls sa Philippines, pero may iba siyang ganda, diba? Lahat ng mga waterfalls sa Philippines, iba't iba naman ang ganda eh. So, iba rin yun nandito sa may Laos, sa may Luang Prabang. So, ito.
Parang iniisip ko ba guys kung maliligo ba ako o hindi. Kasi malamig eh. Alam mo naman kung lamigin. Kaya ito, pababa na tayo. Napunta na natin yung main waterfalls. Tapos pupunta tayo dun sa designated na swimming area. Kasi merong ganun eh. Hindi ka lang basta-bastang pwedeng maligo dito. Okay. Yung pakikinggan mo lang yung tunog ng waterfalls, diba? ASMR. Para siya yung nasa diba? Kaparkan sa Abra. Sana mapuntahan ko yun. Yun maganda eh. Maganda yung kaparkan na yun. Diba? Puntahan natin yun. Try natin maglub-lub lang. Kasi parang malamig talaga siya eh. Kanina pag lub-lub ko ba lang dun. Dito. Oh! Grabe guys, ang lamig. Halos pero siyempre pag lumublob ka na sa baba, di ba? Wawala na yung lamig nun. Pero hindi. Dahil yun nga, isa pa, hindi naman tayo marunong lumangoy, di ba? Yun talaga yung main reason eh. Sa mga ganitong water activities eh. Kaya hanggang picture-picture na lang kasi hindi marunong lumangoy. Tignan nyo to, parang guguho na siya, oh. Scary, diba? Any moment bigla ka mahulog. Guys, palabas na ako. Nagpalit lang ako ng short. Ema. Pero hindi ako naligo. Doon na malamig. Tapos maliligo ka pa, magbibihis ka pa. Diba? So sabi ko lang sa tour na to, worth it. Kasi 45 USD. Tapos binook ko siya the night, yeah, before the tour, the day of the tour. Kasi dumating ako ng Lubang Prabang hapon. Tapos nag-check-in ako. Tapos punta ako night market, kumain, tapos naghanap na ako ng tours. Tapos yun, nakita ko tong na to eh, travel agency na to sa vlog ni forgot, Kenneth ba yun? Basta ilalagay ko na lang dyan sa link. Nakita ko, tapos natandaan ko na, uy, ito pala yung vlog niya nang pumunta siya ng Laos. So hinahanap ko yun, yung travel agency na yun, kung siya nag-book. Tapos yun, pagdating ko naman doon, accommodating si sir. Tapos siya, akala ko walang available kasi yung una kong pinuntahan na travel agency, wala daw tour sila ngayong araw na to. Tapos magiging parang private tour mangyari, 6,000 pesos lumalabas. So sabi ko, yun nga, continuation guys dun sa tour natin. So 45 USD nabook agad natin. Tapos yung gusto kong package, yung gusto kong puntahan, nandun siya sa isang package. Ang gusto ko is elephant interaction, parang ganun. Tapos Paku Caves, tsaka Kuangsay Falls. Kasi yung iba parang hiniwalay nila eh. Yung iba hindi nila nalaman na may gano'n palang tour. Yung iba na na-meet ko mga tourists, parang half day tour lang sila na ganito. Sabi ko, kung full day na natin. So yun, okay siya. Tapos yung lunch, panalo kasi yung lunch talaga, yung unlimited yun, buffet. Tapos yung pati yung yung drinks, ay nako, winner. So kung magbubuk kayo, kaya nga ito kasi mga parang importante na mga tours dito sa Laos kung pupunta kayo. Like, nag-iisip ako dati na mag-book ako ng DIY tour sa Vientiane, pero kaya pala siyang DIY talaga. Tapos yung mga gusto mo na naman puntahan, gawa ka ng shortlist ko yung mga gusto kong puntahan, yun, okay naman, kayang DIY. Tapos sa Vang Vieng, gusto ko talaga dun is yung
yung what's that? Yung hot air balloon. Yung Above Laos na website, sinecheck ko yun lagi. Tapos hanggang sa na-sold out sila, tapos 145 USD. Yung ano, tsaka sabi ko, paano kung may mga delays? Paano kung may ganito? E di magtitiwa yung ano ko, binook ko. So hindi mo na ako nag-book talaga nung ano, ng ano, come what may, kung ano mangyayari. Tapos yun, meron naman sa hostel, tsaka pag lumakad-lakad ko sa Bangging, ano, makahanap ka naman ng mga books, mga tours, ang dami doon. Tapos yung Namshai, DIY ko lang naman. So ito, katulad na ito, itong last na ano natin sa Luang Prabang, itong tour na to, nag-ano din ako, hindi muna ako nag-book sa mga platform apps na booking, parang ganun. Kasi sabi ko, paano kung mag-iba na naman schedule, ganun. Tsaka, chinek ko kasi yung mga booking sa app na yun, maghihiwalay yung gusto kong puntahan. Tapos pagdating ko naman dito, meron naman. So, push! Kahit huwag mo na kayo mag-prior booking. Well, ang fix naman yung ano ko, yung schedule ko, pero yun nga, hindi natin alam mangyayari, diba, kung may mga aberya, yung mga ganon, may mga delays, may cancellation of flights, edi sira lahat ang itinerary mo. So, yung mga major na binook mo, diba, na itinerary, okay lang yung mga accommodation, kasi yung accommodation mo naman lahat is pay at the hotel, pay at the property. So, yun na muna guys. Ito, nandito ako sa harapan ng, nakalabas na tayo ng, yan o, Huangshi Waterfalls na ano, tapos ito yung area, yan, tapos yan, punta tayo dito sa ating meeting place. Actually, yung usapan naman namin 5:20, 4:45 pa lang. Halos lahat ng mga kasabayan ko mga tourists naglabasan na rin, hindi na rin sila ano, tingin-tingin na lang tayo dito ng mga kung anong pwedeng kainin, pwedeng bilhin, di ba? Yan, marami naman choices dito guys. May coffee, yan. Ay, laki isa. Rồi giúp nhạc ha. Đây rồi đây. Guys, buffet. Guys, dito tayo kumain sa maliit na street. Kumain tayo sa buffet. Bali, 50,000 kip. Buffet siya ng sa mga gulay. Papakita ko sa inyo paano yung kinuha. Kinuha ko, ayan. Ito. Kanin. So, dito ako ng todo. So, Luang Prabang buffet. 50,000 feet. Dito ako, yung street na yun. Ang dami kasing tao dun sa ang daming tao dun sa main yung food court.
Kaya dito muna lahat. Pero doon naman tayo kumain kagabi. Okay. Guys, try natin tong coconut pancake. For 20,000 kip. One? Try natin. Mukhang masarap eh. Thank you, Kapay. Ano siya guys, oh, yung coconut pancake. So, mahirap siyang i-try. Sabihin ko na lang sa yung lasa mo mo. Ay, nakain ko na. Okay? Guys, tinatry ko tong coconut pancake. Sarap siya. As in, hashtag Miguel recommends. May ganun, ginaya si Sir JM recommends. Pero masarap siya. Coconut pancake, 20,000 kip. Panalo. Tikman nyo to guys, pag pumunta ka ng Luang Prabang. Okay? Nakaupo lang ako dito guys sa tapat ng yung malaking night market, food market. Habang kinakain ko yung coconut pancake na napakasarap. Sa stay ko dito sa Laos, parang ito yung pinakamasarap na pagkain ko parating. Masarap na may mga pagkain na iba, pero ito yung pinakamasarap. Kasi mga, syempre, iba na kakaibang pagkain naman yung natikman natin, di ba? Pero ito yung pinakamasarap. So, kaya try nyo to guys. Nasa night market ulit tayo na mga clothing, souvenirs. Mas konti yung tao ngayon compared kagabi. So, masyado malapit guys. Cute naman ng mga designs.